aktivista ka pa. Ano ang mga ipinaglalaban mo? Nung panahong aktivista pa ako, syempre, bilang ina, marami. Katulad ng karapatang pambabae. Kasi syempre nanay ako. No pa, karapatan natin bilang isang Pilipino. Katulad ng teritoryo natin, hindi tayo pwede magpasiil sa ating sariling bayan. At bilang isang ina, hindi ko hahayaang maghirap ang ating bayan. Kaya laking pasasalamat ko sa taong to na siyang tumulong sa akin para tumakbo sa posisyong to. Si Mark, ang tumatakbong alkalde, ay naglalahad ng kanyang plano kung siya ay mananalo. Ayon sa kanya, bibigyan niya ng prioridad ang mga programa para sa mga mahihirap na pamilya upang bawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Parang, ano oras na pala? Anak ko, ilan ka na ng gamot mo para lumakas ka kasi hirap yung buhay. Ha? Laban lang ha. Inom ka ng gamot ha. Aba naman, Ina! Mag-isang buwan na kayong late sa bahay ng upa nyo, ah! Anong plano mo? Ate, kahit ngayong buwan lang, promise, magbabayad din kami. Diyos ko naman! Puro na pagdadahilan. Sa susunod, ipapaupa ko na to sa marunong magbayad! Ate, sumakto. Bahala ka nga! Karapatang pantao para sa lahat. Naku, pasensya ka na. Namimigay kasi kami ng flyers para sa mga oppose na tatakbo ngayon. Nagmumukha naman na kasing circus tong lugar natin. Sa dami ba namang balimbing na tumatakbo ngayon eh. Kanina ka pa kasi nakatingin dun eh. Tsaka hindi lamang to simpleng organisasyon lang, na maninira lang. Malay mo, matulungan ka rin namin. Gawa ng mukha kang aligaga at wala sa sarili habang naglalakad kanina. Tahimik! Huwag na si Mark! Ayaw na sa trabo! Huwag na si Mark! Lahat naman ng ina ay kayang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang anak. Ngunit, paano ang anak ko? Sino na lang kung tutulong sa akin sa ganitong sitwasyon? Meron pa ba? Bakit parang hindi sila naghihirap? Gusto mo bang malaman? Sa panahon ng paghihirap, ano ba ang paiiralin? Ang pagmamahal sa bayan o ang pagmamahal ko sa sarili kong anak? May tataya ko ba ang aking moralidad para sa kapakanan ng anak ko? Ano na ang pagbabago? Oh, buti nakadalo ka. Opo. Salamat po sa pagtitiwala. Na-check mo na ba yung schedule, Ina? Oo, kanina. Kaya mo pa ba? Kasi bali-balita, nasa ospital pa daw yung anak mo hanggang ngayon. Oo nga eh. Pero sana bumuti na yung bagay niya. Maasahan ka talaga, Ina. Ang laking tulong mo sa amin. Para sa atin din yun. Para sa future din ng mga bata. Ang balita ko, nasa kabilang barangay sila. Sa Sitio Uno. Oh? Sige, sikasuhin natin yan. Para sa bayan. Para sa bayan. Para sa Ubo ka muna. Salamat po. Ina, may pinapabot sa'yo si Mayor. Pero una, maghugas kamay ka muna. Basahin mo yan. Para saan po ito? Ina, alam kong plastic ka. Pero, kailangan namin yung mga taong katulad mo. Ha? Ano po yung ibig sabihin? Basta! Magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Ngunit, paano ang anak ko? Saan ka na, ina? Sa kanan ka ba o kaliwa? Ano pa ba ang mga bagay na kaya kong itaya para sa ikabubuti ng aking anak? Sigurado ba kayong tutuloy tayo? Hindi ba ang sabi ni Ina na move the one date ng campaign? At naniniwala naman kayo kaagad? Wala namang rason para pagdudahan natin ang tao, hindi ba? Ano ba yan? Huwag na nga kayo magtalo-talo. Tsaka nandito na rin naman na tayo eh.
Sayang din naman yung gawa sa araw natin. Kung di tayo tutuloy, tumigil na nga kayo. Yun na nga. Oo nga, no? Ngayon nyo. Sa ganun, sumakit tayo sa taas. Tapos dumating natin yung mga ano natin. Oh. Narinig niyo ba yun? Alin? Parang pamilya ng boses eh. Saan? Parang banda doon. Saan? Oo nga. Narinig natin doon. Magaling na mayor yung bakit? Lalabanan nyo ba? Oo nga. Di nyo kahit Parang pamilya eh. Kaya mga kababayan, huwag kayong magkatubiling iboto uli yung butihin natin, May. Ano to, Hina? Anong pander to? Ha? Anong pander to? Ibukunit! Sa tingin mo, pagkatapos ng lahat ng nakita ko at nalaman ko, maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo? Dinaig mo pa yung isang puta! Puta na akong puta! Pero hindi mo nararamdaman ng isang inang katulad ko! Glenda, mahirap ipaglaban tong bayan na to! Kasabay ng paghihirap ng anak ko, sana naiintindihan mo yan! Hina, isa kang hipokrita! Uy, tumigil na nga kayong dalawa. Nagkakasakitan na kayo eh. Ayan eh! Pagsabihan mo yan! Tumigil ka na! Hindi ka inawala Tumigil ka na! karapatan! Hina, hindi ka tunay nagmamahal sa bayan! Tandaan mo, hipokrita ka! Tumigil na kayo! Hipokrita. Tumigil ka na! Nanay ako! Tumigil ka na! Ano pa kaya ang mga bagay na kaya ko pang itaya bilang isang ina? May pinagsisiyan ka ba sa mga tinahak mong landas? Ilang pahinga pa ba ang iyong pupunit? Tingin tatago sa madla. Sulat ng bagong padelo na bagong kwento. Gagawang bagong muka. At kahit ano yung sabihin, basta sabihin mo na paulit-ulit. Paulit-ulit. Katotohanan, di ka pahuli-huli. Punyeta, panalo na naman to? Mga plastikadang politiko. Kaya, Gising! Gising! sino nag-utos sa inyo? Hina! Yung plastikadong puta! Puta! Sa sitwasyon nating dalawa, ikaw tong puta eh! Mananahimik kang papatay kung buong pamilya mo! Kung mamamatay man ako ngayon, at least ako, nagmamahal. Para kumayan! Eh, ikaw! Asal-aso! Na pati tira-tira't buto! Kinakain! Sunod-sunuran ka sa isang gago! Gago! Gago na! Ito ang gago!
katawan ng babae ang natagpuan sa ilog sa lugar ng Caloocan. Siya'y nakitang nakabalot at agad naman ito nakilala ng mga lokal bilang si alias Glenda, ang isang kilalang aktivista. Ito si Brandon Lopez, nag-uulat, in the service of the Filipinos. Ilang pahina pa ba ang iyong pupunitin? Itatago sa madla, sulat ng bagong